Kani, Salat sa baon, sagana sa pangarap. May mga mag-aaral na pumapasok sa paaralan na hungkag ang bulsa, ngunit nag-uumapaw ang pangarap na pasan sa kanilang dibdib. Sa bawat paaralan, araw-araw na dumadaloy ang hakbang ng mga mag-aaral. May dalang bag, mga aklat, at mga kwaderno na puno ng mga aralin at gawain. Sa unang tingin, tila magkakapareho lamang ang kanilang mga karanasan. Pare-parehong nakasuot ng uniforme, pare-parehong nakaupo sa loob ng silid-aralan, at pare-parehong nakikinig sa tinig ng guro na naglalahat ng mga bagong kaalaman. Ngunit sa likod ng payak na larawang ito, may mga totohanang hindi agad nasisilayan. May mga mag-aaral na sa pagpasok pa lamang sa paaralan ay batid na nila ang isang hamon na kakarapin sa buong maghapon, ang kawalan ng baon. Habang ang iba may perang pambili ng pagkain, merienda o inumin, may mga mag-aaral lang tanging kasama isang bote ng tubig at matibay na loob na malampasan ng maghapon. Hindi ito madalas na pinapakita, walang malakas na reklamo, walang mahabang paliwanag. Sa halip, may katahimikan lamang na nagkukubli sa likod ng kanilang mga ngiti. Dumarating ang oras ng pahinga, sandaling hinihintay ng karamihan upang makapagpahinga mula sa mga aralin. Sa kantina, maririnig ang masiglang usapan ng mga mag-aaral. May mga tray ng pagkain, may mga tinapay at mainit na putahe, at may mga inuming nagpapawi ng uhaw. Ang kantina ay nagiging lugar ng tawanan at kwentuhan. Minsan, pinipili nilang magbasa ng aklat upang ilihis ang kanilang isip sa gutom. Minsan naman ay pinipiling ipikit ang mga mata, sandaling magpahinga. Umaasang kahit paano ay makalilimot sa kumakalam na sikmura. Ang gutom ay hindi lamang nararamdaman sa katawan, unti-unti rin itong sumasalamin sa pag-iisip. Kapag ang katawan ay nanghihina, nagiging mabigat ang bawat sandali sa loob ng silid-aralan. Ang mga aral na dati malinaw ay nagiging mahirap unawain. Ang bawat salita ng guro ay kailangang pagsikapang unawain sa kabila ng panghihina. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may mga mag-aaral na pinipiling manatili. Patuloy silang nagtatala ng mga aralin sa kanilang kwaderno. Patuloy silang nakikinig, nagtatanong, at nagsusumikap na maunawaan ang bawat paksang tinatalakay. Hindi dahil madali ang kanilang kalagayan, kundi dahil batid nila ang kahalagahan ng edukasyon. Para sa kanila, ang paaralan ay hindi lamang isang gusali kung saan natutunan ang maaralin sa aklat. Ito ay isang tanglaw sa gitna ng dilim, isang daan patungo sa mas maliwalas na kinabukasan, isang pag-asang maaaring magbukas ng pintuan upang mabago ang takbo ng kanilang buhay. Sa bawat pahinang kanilang sinusulatan, may pangarap na unti-unting hinuhubog. Sa bawat araw na kanilang pinagtitiyagaan, may pag-asang unti-unting lumalapit. Ang kakulangan sa baon ay maaaring pansamantala lamang, ngunit ang lakas ng loob na magpatuloy sa kabila ng gutom, pagod, at kakulangan na isang katangiang hindi madaling matitinag. Marahil ay hindi ito agad napapansin ng marami. Sa paningin ng iba, ang mga araw sa paaralan ay tila pangkaraniwan lamang. Mga aralin, gawain at mga sandaling lumilipas sa pagitan ng pahinga at pag-aaral. Ngunit para sa ilang mag-aaral, ang bawat araw ay isang pagsubok ng kanilang tibay ng loob. Isang paalala na ang pag-aaral ay hindi lamang tungkol sa talino o kakayahan, kundi tungkol din sa tiyaga at determinasyong magpatuloy kahit may kakulangan. Sa katahimikan ng kanilang pagkikibaka, isang bagay na nananatiling buhay. Ang pangarap. Pangarap na makapagtapos, pangarap na magkaroon ng mas maayos na kinabukasan, pangarap na balang araw hindi na nila kailangang maranasan ang parehong kakulangan. Sa bawat mag-aaral na pumapasok sa paaralan kahit walang baon,
may isang tahimik na pangako na kanilang pinanghahawakan, na balang araw ang kanilang pagtitiis at pagsusumikap ay magbubunga. Ang gutom ay maaaring pansamantala, ang kakulangan ay maaaring lumipas, ngunit ang lakas ng loob na magpatuloy ay isang kapangyarihang kayang baguhin ang kapalaran. Unsa nimo pag-handle ang isa ka adlaw nga wala kay kwarta? Ayaw ko pagkasang kasi nalalang ko pagkakit sa patay. Sapagkat ang mag-aaral na ngayon ay salat sa baon, ay maaaring siya ring magtataglay ng lakas at karunungan upang baguhin ang sariling kinabukasan.